Sige, katulad ng panalangin kanina, no, para sa mga kababaihan, ang topic ko po ay para sa mga nanay. Ano? Pero lalahatin ko na kasi sayang din naman yung pagkakataon kasi alam po ninyo may mga kababaihan paano kung ulila na sila na yung nag-akto na bilang isang babae sa tahanan, sila na yung parang kumuha nung gawain ng nanay. Ano? Paano pag walang ate? At wala ring nanay? May mga tita na makikita kayo na tumutulong sa pamilya para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata o yung mga naulila na. Kaya lalahatin ko na yung mga kababaihan. So mga kalalakihan, pasensya na muna. Pagkakataon muna to ng mga kababaihan. Siguro pag nagkaroon ng Father's Day, sila naman. Pero mga lalaki, wag kayong matulog ha. Kasi may sasabihin din ito para sa inyo. So, tignan natin. Hindi ko na po babasahin yung buong chapter nung kukunan ko ng mensahe kasi mahaba. Baka masobrahan naman. Ano? Pero i-focus natin doon sa text na yon sa Exodus chapter 2. Exodus chapter 2. Yan po ang ating text, yung chapter na yan. So, babasahin ko na lang yan pag dumaan na ako doon sa puntos na ating pag-uusapan. Ngayon, bago po ako magsimula, gusto ko lamang pong sabihin, hindi ko po tinataas ang mga kababaihan. Hindi po ito yung God, yung gender equality. Ano? Mas magandang maliwanag na sa simula pa lang. Baka ma-slice ako doon sa online natin, baka sabihin si Pastor, gender equality raw. Hindi po. Pinagkalooban tayo ng nanay kasi kagustuhan yun ng Panginoon. At pupurihin natin ang Panginoon dahil sa pagkakaloob na yan. So hindi ko po layunin na itaas ang mga kababaihan kaysa sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, meron tayong mabait na nanay, maayos na nanay, o ate, o tita na tumulong sa atin para tayo ay mabuhay. So, nilagay ko lang po yung foundation, baka sabihin niyo si Pastor, nagbago na yata ng stand. Hindi po. Hindi po yan, gender equality ang ituturo ko. So, dito po, sa chapter 2 ng Exodus, kung nabasa nyo na yan, pero mamaya, dadaanan natin, meron pong 3 hindi pinangalanang babae. Kung titignan nyo, iscan nyo kaagad. Yung chapter 2 na yan, wala kayong makikitang pangalan ng babae dyan. Karamihan dyan, hindi pinangalanan. May 3 dyan. Isang nanay, na regular, ordinaryong nanay, at tawagin na lang nating tita yung isa, na napakayaman, at merong isang panganay na babae na babanggitin dyan. So, yan po ang makikita natin dyan. Verse 1, Verse 4 and verse 5. Mamaya na yan. Bibigay ko lang po na yung outline ko. Ikalawa, titignan natin yung pananampalataya ng nanay. No? At yung ikatlo na bahagi, ay titignan natin yung boldness ni ate, yung kalakasan ni ate, at yung kindness ni tita. At pagkatapos po nun, isa-summarize natin at titignan natin bakit ito yung text na to na magiging applicable sa bawat isa sa atin. So, yan po yung outline ko at manalangin muna tayo, tumingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, katulad ng aming inawit, sana walang magiging hadlang sa paglapit namin sa inyo. Sana kung meron man na pumipigil sa amin sa mga oras na ito para itaas ang inyong pangalan, itaas ang inyong salita sa aming kalagitnaan, sana tanggalin po ninyo ito at hayaan ninyo na makapag-focus kami sa hapong ito. Ibalik ninyo ang aming isipan sa lugar na ito at ang aming mga tenga na marinig namin ang inyong salita. Patuloy mo kaming siyasatin sa aming mga puso, Panginoon. At kung meron mang hindi kaaya-aya, ituro mo kami sa daan ng katotohanan at ng daan ng pagsisisi. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. So unang puntos po, meron pong 3 pangalan o 3 babae na kung saan hindi binigyan ng pangalan at naging instrumento ito sa paglaki
ng isang bata. At alam nyo naman, ang Exodus chapter 1 and 2, ipinapakita dyan ang magiging pinuno ng Israel. Sino yun? Si Moses. So, sa pangalan pa lang ni Moses, meron na tayong idea kung sino yung tatlong babae na yon. Tignan po natin, verse 1. Sabi po dyan, now a man from the house of Levi went and married a daughter of Levi, and the woman conceived and bore a son. Eh, malamang, kung si Moses ang pinag-uusapan, sino ba ang nanay ni Moses? Mga Sunday school children. Sino ang nanay ni Moses? Wala. Adult Sunday school. Sino ang nanay ni Moses? Si Jochebed. Tingnan natin, ano? Exodus 6:20. Amram married his father's sister Jochebed, and she bore him Aaron and Moses. Numbers 26:56. The name Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, who was born to Levi in Egypt, and she bore to Amram Aaron, Moses, and their sister Miriam. So magkakapatid yun, no? Si Miriam, si Aaron, si Moses. Ang nanay nila, si Jochebed. Ang tatay nila, si Amram. Now, sa verse 4, meron po diyang babae. Sabi diyan, his sister stood at a distance to find out what would happen to him. This was Moses' elder sister named Miriam. Isa lang naman ang kapatid niyang babae. So, dalawa na yung napangalan. Jochebed, Miriam. At yung ikatlo, verse 5, the daughter of Pharaoh, and came down to bat at the Nile. O, sino yung pangatlong babae? Walang pangalan no? Kahit na doon sa buong Bible, hindi po binigyan ng pangalan. Si daughter of Pharaoh. Anak ni Pharaoh, ni Paraon, sa Egypt. Nag-iisip ako ng pangalan For the sake lang na malagyan natin ng pangalan, lagay na lang natin si tita. No? So, kumpleto na. May nanay, Jochebed. May ate, panganay, si Miriam. Si tita, si daughters Pharaoh. No? Etong tatlong ito ay nagkaroon ng impluwensya sa paglaki at pag-aalaga kay Moses. Ano? At hindi lang nanay ang concern, pati yung kapatid na panganay at malayo ang distansya, pero kasi inadapt ito ni daughters Pharaoh. Tawagin na lang natin uling tita. So, etong na-identify na ito, may kanya-kanyang background. No? Si Jochebed. Ano bang background ni Jochebed? Well, Levite siya, pero mayaman ba siya o mahirap? Ano ba ang kalagayan ng mga Israel sa panahon ng Ehipto, ng Egypt? Slave. O hindi sila mayaman, di ba? So, may background na kaagad si Moses. Hindi mayaman mga magulang. Si tita, mayaman? Natural tita Pharaoh's daughter. Siya yung anak ito ng pinuno ng Ehipto. At mamaya makikita natin kung paano siya pinalaki. Mayaman. At maimpluwensya. Brethren, nakita natin, kanina mahirap, ngayon ito, privilege. Itong tita na kung saan naging influential para kay Moses, yung sister. Well, mahirap din yung sister, pero panganay wag sana ma-offend yung mga panganay, tsaka bunso, tsaka gitna, Pero alam natin, pag may panganay ka, may sense of responsibility ka, na makikita mo, naaalagaan mo yung mga kapatid mo. No offense kasi ako bunso rin ako. Alam niyo naman mga bunso, hindi ko nasasabihin. Tsaka yung mga gitna. Pero pag panganay, may sense of responsibility na makikita. Whether ikaw yon o hindi,
bahala na kayo sa Panginoon. Ano? Pero gano'n si Miriam. So, una, pag-aralan natin, ikalawa, pag-aralan natin si Jochebed. Anong karakteristik ni Jochebed na masasabi natin bilang isang ina? At sa konteksto ng kanyang kahirapan, at siguro sabihin na natin, sa konteksto nila, ano ba ang anong sitwasyon ng Israel sa gitna ng lugar ng Egypt? Kasi magandang pag-aralan din yan eh. Ano ba ang nangyayari sa kanila noon? Sabi nyo kanina, alipin sila. Bilang alipin na magulang sa isang banyagang lugar. Madali ba o mahirap? Ay kayo mga ina, madali ba na mapunta kayo sa ibang lugar na ang paligid ay hostile? Mahirap, di ba? Mag-a-abroad na nga lang kayo, magtatrabaho kayo. Sa ibang bansa, mahirap na eh. No? Pero ganito ang nangyari. Ano ba ang sitwasyon nila kay Jochebed noong time na yon? Ang Israel po ay nasa ilalim ng mabigat na pagkaalipin. Matagal na silang alipin eh. Wala na po si Joseph, patay na si Joseph, yung kanilang leader ng Israel. Wala na rin si Pharaoh na nakakakilala kay Joseph. So sila na ito, bagong henerasyon na ito. At itong bagong henerasyon, brethren, dumami ang Israel. Kasi kung mababasa natin yung Exodus, almost 1 million sila. Naalala niyo pa ba ang history ng Israel? Ilan sila nung pumunta sa Egypt? May nakakaalam ba? Nasa less than 100, 70. Nung lumabas sila ng Egypt, almost 1 million. Ang binilang lang doon, 600 yung mga adult. Pero yung mga anak hindi na binilang. Pero sabi ng history, almost 1 million nung lumabas. So, ang laki nung difference. Pag nagkaroon po ng gyera, kasi ang Israel ay nasa loob ng Egypt, pag nagkaroon ng gyera, ano mangyayari sa Egypt? Pag outnumber ang Ehipto, talo Egypt. Di ba? Lugi. Pag tayo nilusob ng mga kapitbahay nating bansa, at kakaunti lang tayo, talo tayo. Di ba? So, ganun pong nangyari. Meron pong threat sa Egypt kasi itong Israel dumadami. Hindi mapigilan. In fact, sabi rito, sa Exodus chapter 1:11, nag-appoint sila ng taskmaster para pahirapan ang mga manggagawa sa Israel para sa ganun, hindi sila magkaanak. Hindi lang yun, sinabihan pa sila nung Ehipto na kung magkakaroon ng anak, pag lalaki yung anak, patayin mo. Pag babae, palayain mo o buhayin mo doon sa mga midwife. Yung mga midwife, may takot sa Diyos. Pag nakita nilang nanganganak yung babae na lalaki, binubuhay nila. At sinasabi nila sa Ehipto, kasi pagdating namin dyan, para tulungan mga anak, hindi na nakalabas na yung baby. Mas malalakas yung mga babae ng Israel kaysa sa Ehipto, kaya kaya nilang maging normal, hindi na kailangan hilutin. Lalabas at lalabas yung mga bata. Kaya kung nagkaganon, lalong dumami po ang Israel. At threat po ito, security threat sa kanilang kalagitnaan. At in fact, nagkaroon pa po ng kautusan ang hari sa chapter 1 verse 22, Pharaoh commanded all his people saying, every son who is born are to cast into the Nile, and every daughter you are to keep alive. Direct command ng hari sa kanyang mga tao. Pag may nakita ka, lalaki, bata, patayin mo. Pag babae, buhayin mo. Hindi lang papatayin, tapon mo sa Nile, sa ilog. Nakakita na ba kayo ng ganun? Sa dista, no? Kakatakot.
Pero ganun po ang sitwasyon nila. Bilang isang ina o bilang mag-asawa, pag ganun po ang instruction ng nakakataas at may kapangyarihan, mag-aanak pa ba kayo? Mag-aanak pa ba kayo? Siguro ang tanong, mag-aasawa pa ba kayo? Para lang mabawasan ang pagdami ng Israel, kailangan patayin ang mga batang lalaki. Baka pag tayo sinabihan yan, magre-reklamo tayo, isa lang. Mamimili ka pa, babae pa. No offense sa mga babae ha. Ititira mo, baka sabihin nyo, pastor talaga, oh. Equality, gender equality, no? Napakababa ng tingin sa mga babae. Hindi, si Pero yun. Mas binibigyan niya ng dating ang kalalakihan kasi sila yung mga lalaki na magpaparami at hindi lang yung pagmarami na itong mga lalaking ito lalaban sa kanila. Tatalunin sila. At itong mga lalaki sa Israel, mga sanay ito sa hirap. Malalakas to kasi sabi rito, nag-appoint pa ng taskmaster para pahirapan sila. Pero sa ganung paraan, kaya pa nilang mag-anak. Hindi, kaya pa nilang mag-anak. Kayo mga lalaki, pagod na kayo sa opisina. Araw-araw, gabi na kayo umuwi, maaga kayo umalis, marami kayong iniisip. Buti na lang tayo, hindi masyadong hard labor, ano? Siguro yung sa inyo, yung iba hard labor, lalaki ng mga katawan. Pero yung Israel, hard labor talaga to, kung alam yung history nila. Pero nagkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na makipagsiping at binibless sila ng Panginoon. Nagmumultiply pa. At dyan lumabas si Moses. Pag kayo mga mag-asawa, alam nyo na yung problema, bawal mag-aroon ng anak na lalaki, at kung lalaki yan, papatayin yan, may takot sa puso natin. Ano? Lalo na yung ina. Kasi visible po ang paglaki ng tiyan. Pag nakitang may tiyan ka na, yung lalaki, okay lang yan eh. Malalaki talaga tiyan namin eh. Pag nakita ng malaki na yung tiyan ng babae, suspecha ka na kaagad. Mamanmanan ka na ng mga sundalo. Hihintayin na yung kabuhayan, yung ikasyam na buwan, at pag nanganak ka na, nasa listahan ka na nila at malalaman kung ito ay lalaki o babae. Di ba nakakatakot? Walang pinagkaiba sa pag-martial law. Andyan yung mga military, paikot-ikot. Lalo na pag naka-red tag ka na. Delikado! Pero doon nga lumabas si Moses. Pero ano po ang nangyari kay Moses? Basahin natin ulit. Now a man from the house of Levi went and married the daughter of Levi. The woman conceived and bore a son. Verse 1 and verse 2. And when she saw that he was beautiful, he hid him there for 3 months. But when she could not hide him no longer, she got him a wicker basket and covered it over with tar and pitch. Then she put the child into it and set it among the reeds by the bank of the Nile. Ano po ang nangyari nung nanganak? Itinago po ni Jochebed yung kanyang anak na si Moses. Ilang buwan? 3 months. Ito mga nanay, sa 3 months ba, tahimik ba yung baby? Malakas ba umiyak yung baby? Mas lalong delikado. Di ba? Grabe, no? 3 months. Mga nanay, kayo tatanungin ko, di ba nakakatakot? Paano kaya ginawa ni Jochebed na hindi marinig ang iyak ng bata? For 3 months. Ang hirap isipin no? Pero sa sovereignty ng Panginoon, huwag natin tatanggalin yung sovereignty ng Panginoon.
sa sitwasyon na yon. Ano? Tinago. Bakit tinago? So ina-assume natin na nung tinatago, siguro nasisense ni Jochebed na darating na yung mga sundalo, dumadaan, at iiyak yung bata, ewan ko, pero gagawa at gagawa ng paraan ang ina. Alam nyo, ang mga nanay, gagaling ng mga nanay eh. No? Resourceful at saka resilient ang mga nanay eh. Katulad ng budget. Pag nagbigay ka ng budget sa kanila, mag-iisip yan kung paano gagastusin yung budget. Depende kung malaki kang magsweldo, pero kung mga katulad nila Jochebed, sabi ko nga, mahirap sila. Sa kanyang kahirapan, gumawa siya ng paraan para ma-preserve yung bata ng 3 months. No? Ganon kagaling yung nanay eh. Di ba? Kahit naman ngayon eh. Napaka-resourceful ng nanay. Napaka-resilient. No? Unselfish. Buhay niya ang nakataya sa kanyang anak. Inaalagaan niya yung anak niya. Minsan kahit walang pera, well, nasa konteksto ng kahirapan si Jochebed. Minsan walang pera pero naiaahon niya yung kanyang pamilya. Siyempre may tulong ng asawa. Pero magkano lang ba ang binibigay ng tatay? Pero sa kanyang karunungan, kanyang kaalaman, ganito ko bubuhayin ang aking anak. Di ba? Ngayon sa mga may edad na, kung magtitingin kayo sa nakaraan, di ba? Yung paghihirap nyo, yung pagtitiis nyo. Andyan yung anak nyo, may trabaho na, may sarili ng pamilya. Di ba? Isang malaking pagpapala na meron tayong nanay na marunong. Marunong sa buhay. Handang ibigay ang sarili. Ito yung buhay ni Jochebed, delikado. Pwede siyang patayin kasi nagtatago siya ng anak. Pero tinago niya yon. Bakit kaya niya tinago? Hindi niyo ba natanong? Bakit kaya tinago? Well, tignan natin yung text. Sabi rito, the woman conceived and bore a son, verse 2, and when she saw that he was beautiful. Grabe naman, pastor, paano pagpangit? Kawawa naman kami. Hindi na lang gwapo si Moses. Alam niyo naman, mga kapatid, wala naman pangit pag baby. Di ba? Sabihin mo sa nanay na bagong anak, yung anak mo pangit. Hindi mo naman sasabi yun eh. No? Pero dito, sinabi niya, beautiful, isang magandang lalaki. Well, ano ba ibig sabihin ng isang magandang lalaki? Bilang isang Hudyo, o tayo na lang mga Pinoy para makarelate tayo. Paano niyo masasabi na yung isang anak na lalaki ay gwapo o maganda? Makikita mo agad yung appearance, di ba? Angas ilong, ganda ng mata, yung kulay. Minsan pinaglalabanan pa yan, kamukha ng nanay, kamukha ng tatay, kamukha ng lolo, kamukha ng kung sino-sinong kamukha, wag lang kamukha ng kapitbahay. No? Pero anong ibig sabihin sa salitang ginamit dito? Ang salitang yan, no, isang maganda, hindi naman tayo nagtitiwala. Sabi nga natin, charm is deceitful di ba? Charm is deceitful, beauty is in vain. Pero sa gitna ng karunungan ng Panginoon, may nakita si Jochebed dito sa batang to na naging special. Sabi ng historian, ito raw yung sa kasagutan ng panalangin nila Amram at saka ni Jochebed sa gitna ng mabigat na pagsubok nila. Kaya nakita nila something special na napakaganda, hindi ordinaryong bata ito. There's something. Mga magulang, may nakikita tayo sa mga anak natin na something Di ba? Ito, paglaki nito, sutil to. Paglaki nito, kamukha ito ng tatay niya. Kidding aside, may something sa isang bata na nakikita tayo, mga magulang, na parang special. Parang gifted na bata ito. Na magagamit.
o magiging maganda ang kinabukasan ng batang ito. No, siguro iyon nung nakita ni Jochebed sa kanyang anak. Kasi ang ibig sabihin nitong word na to is a good, excellent, o elegant, proper, o well-pleasing itong batang ito. In fact, kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sabi po sa Acts 20:21, it was at this time that Moses was born. And he was ginamit, yung salita, lovely, well-pleasing, beautiful in the sight of God. So ang Panginoon, nung pinanganak si Moses, nagalak din ang Panginoon sa kanya. So there's something dito kay Moses nung ipinanganak. So anong nakita natin? Kaya siguro itinago nung nanay dahil may something dito sa taong ito. So, ito po grabe yung pananampalataya at tapang nung nanay ni Moses. Ang hirap gawin to. Isang iyak lang, malalaman na ng sundalo. Tepo ka na, patay ka na. At hindi lang yon, hindi lang sa pananampalataya, kundi makikita natin, matapang si Jochebed. Hindi sila takot sa hari. Paano natin nakita yon? Hebrews chapter 11, verse 23. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw he was beautiful child. And they were not afraid of the king's edict. Hindi po natakot yung magulang ni Moses sa kautusan ng hari na papatayin ang kanilang anak na lalaki. Kakaiba yun. Nasa loob ka, nasa teritoryo ka, nasa otoridad ka ng mga Ehipto at nagbigay ng kautusan ang Ehipto na papatayin ang mga lalaking bata pero hindi sila natakot. Grabe yung pananampalataya nila sa Diyos na nag-create pa ng kalakasan para manindigan sa katotohanan. At isang kagalakan sa mga magulang na may paninindigan. Naninindigan sa katotohanan. Hindi nagbibigay sa agos ng mundo. Kaya salamat sa mga magulang na pinalaki nyo ang inyong mga anak na mayroong kayong paninindigan. At ang paninindigan na yan ay sa katotohanan. Kasi pero mo papatayin yung anak at maninindigan ka na hindi pwedeng patayin yung bata na walang kalaban-laban. Gusto lang nung hari na patayin? Hindi. Sila ay nanindigan at makikita natin yung pananampalataya nila na binanggit sa Hebrews chapter 11, yung Hall of Faith na tinatawag. Androon sila. Hindi sila takot. Bakit? Mas natakot sila sa Diyos kesa sa tao. No? Mga magulang. Ako, naging magulang din ako. Mahirap manindigan, pero yan ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng backbone sa katotohanan. Sino ang ating pipiliin? Ang mundo o ang Panginoon? Kanino tayo makikinig? Sa salita ng mundo o sa salita ng Panginoon? Kahit na yung paligid natin na magulo, na nakakatakot, kahit na tayo'y mahihirap, may paninindigan tayo, tama ang ating pananampalataya, tama ang ating pinaninindigan, at nagpapatuloy tayo sa ating kaalaman. Kahit anong mangyari, kahit na yung buhay natin ang mawala, maninindigan pa rin tayo. Kaya mga anak, magpasalamat kayo sa mga magulang nyo na naninindigan sa katotohanan. Bihira ang magulang na ganyan. Kaya mga bata, magpasalamat kayo, nandito kayo, at yung mga magulang nyo may takot sa Diyos. So, ayan yung sitwasyon. Nakita natin, hindi pwedeng ipamigay si Moses
sa kanilang kalagitnaan at nanindigan si Jochebed sa bagay nito at maging kanyang asawa. Ano? Grabe ang kanilang pananampalataya. Nagtiwala sila sa Panginoon. Actually, patay na dapat si Moses. Pero nagtiwala sila sa Panginoon at ginawa ang mga bagay na ito. Nanampalataya sila. At ano po ang kanilang ginawa? Pinaubaya na nila sa Diyos si Moses. Paano natin nakita yun? Gumawa sila ng basket after 3 months. At pinaalon na lang si Moses doon sa basket na yon. No? Mga magulang, mga ina, mahirap makita yung mga anak natin na mamatay, ano? Sa harapan natin. Kunin na nila lahat. Wag lang yung anak natin. Yung na-aksidente nga sa Terminal 1 ba yun? Yung anak, kasama nung ama, namatay yung anak. Magpapaalam lang sana, ihahatid lang yung tatay. Yung sa kabilang dako naman, sa Esitex, yung magulang naman ang nawala, buhay yung bata. No? Nakakalungkot pag may nangyayaring kamatayan na ganito eh. Pero ayoko sabihin yung sinugal, pero ibinigay ni Jochebed at ni Amram sa Diyos ang kalooban ng Diyos para ibigay si Moses o ilagay si Moses doon sa basket at ipaagos na lang. Kasi kung hindi, mawawala rin naman eh. Bahala na ang Panginoon sa ganitong pagkakataon. At nag-create po yun, sabi ko nga kanina, napaka-resilient, napaka-resourceful ng ina, nag-create yun ng ganung pagkakataon, nagkaroon ng basket, itinago doon, pero sino makakapag-isip nung ganung pagkakataon na tama yung probidensya na naliligo yung si tita doon sa Nile at nandoon si Miriam. Hindi naman po manghuhula si Jochebed. Pinahintulutan ng Panginoon. Yung resourcefulness ni Jochebed ay ginamit para iligtas si Moses. Ano? Grabe tiwala niya sa Panginoon sa bagay na ito. Gumawa ng basket at pinaagos na lang doon. Napakagandang idea, nagtiwala sa Diyos, bahala na ang Panginoon, ginawa ko na yung responsibility ko, papatayin, kung sakaling mahuli si Moses, talagang patay siya, pero itong naisip naming paraan. Now, makikita natin sa ikalawang bahagi, si Miriam at saka si Pero o si tita. Yung boldness ni Miriam, si ate, at saka yung kabutihan ni tita. Nung papunta na roon, yung nilagay si Moses doon sa basket, tamang-tama sa providensya ng Panginoon, nandoon sa verse 5, the daughter of Pharaoh came down to bathe at the Nile with her maidens walking along the Nile, and she saw the basket among the reeds, and set her maid, and she brought it to her. When she opened it, she saw the child, and behold, the boy was crying. And she had pity on him and said, "This one of a Hebrew's children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go ahead." So the girl went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." So the woman took the child and nursed him, and the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter, and she became her son, and she named him Moses, and said, "Because I drew him out of water." Ano po ang nangyari? Nasa basket si Moses, tamang-tama si tita, si Pharaoh's daughter, nandoon sa ilog ng Nile. Habang dumadaan yung basket, nakita ni tita, at nang pagbukas niya doon sa basket na yon, may umiiyak na bata. Now, nung nakita niya yon, na-identify niya na ito ay Hebrew. Ito ay hindi Egyptian,
kundi Jew. Ano ang dapat niyang gawin? Patayin niya. Kasi ang tatay niya nagsabi, patayin mo pag lalaki yan. Pero sa kabutihan ng Panginoon, hindi nangyari yun. Di ba? Sa kabutihan ng Panginoon, tinignan niya yun. At anong sinabi niya? And she had pity on him, and this one is the Hebrew children. Naawa, siguro napakagwapo talaga ni Moses. Yung iyak pa lang talagang nakakakiliti ng puso no? Nakakatanggal ng pagod. Kaya siguro naawa siya, instead na patayin, nagkaroon siya ng idea na alagaan. Providentially, brethren, yung sovereignty ng Panginoon, inaayos niya. Androon yung ate, si Miriam. Grabe yung lakas ng loob ng ate ni Miriam. At anong sinabi niya? Tita, sandali. Gusto mo, alagaan na lang namin, tatawagin ko. Isang Hebrew. Nakalagay nga rito. Shall I go and call a nurse for you from a Hebrew woman? Sino yung tinawag niya? Nanay niya. Di ba? Pinakilala niya roon. Yung totoong nanay at yung mag-aampon. At yung ate na naging dahilan, kung hindi sa kanyang tapang, hindi mangyayari yun. Siyempre, sa providensya ng Panginoon yun, Hindi mangyayari yun. Ito mo yung boldness ng ate. Kasi pwede niya, kapatid mo siguro to, Gusto mo rin ba mamatay? Delikado rin si ate. Pero naging bold siya, at sinabi niya, tatawag ako ng isang babae na pwede niyang alagaan itong batang to. At paglaki, dadalhin sa'yo. Brethren, na-save si Moses. At ang maganda pa rito, yung nanay, inaalagaan niya na yung anak niya, may bayad pa. Di ba? Sabi rito, verse 9, take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. Saan ka naman nakakita? Nag-aalaga ka na, may sweldo ka pa. O mga nanay, may sweldo ba kayo kay tatay? Kahit allowance. Mga tatay, So, grabe yung providence ng Panginoon. Tama-tama, pinapunta sa Nile, si Moses, tama-tama si Pharaoh, yung anak ni Pharaoh, nandoon, naawa kay Moses, at andoon si ate, si Miriam, ang lakas ng loob, para kausapin itong babaeng ito, si tita, na maghahanap ng isang katuwang o katulong. At ganun nga ang nangyari. At dito, brethren, nung habang pinalalaki si Moses, makikita natin sa ibang mga talata na kung saan nung ibinigay na kay Pharaoh, nung ibinigay na si Moses dito kay tita, kay daughters of Pharaoh, brethren, mayaman ito. Ano po ang nangyari kay Moses? Pinag-aral siya sa karunungan ng Ehipto, inayos ang kanyang buhay, edukado. Sa Hebrews, makikita natin yan, na kung saan yung kayamanan ng mga Ehipto parang nasa kanya na. Ikaw ba naman magkaroon ng anak o ng nanay? Kahit ampung ka, na ang nanay mo ay anak ng pinakamataas sa bansa. So from pagiging ordinaryong tao, dito puro pagpapala. Pero anong puntos po rito? Sa panahon na iyon, makikita natin, si Moses, inalagaan pa rin ng kanyang nanay. Sa providensya ng Panginoon, bumalik si Moses doon. At dahil doon, patuloy na pinalaki si Moses hanggang sa mawin siya at mapunta kay Pharaoh. At naging influential
yung kultura doon sa Ehipto dahil pinag-aral si Moses, tinuruan si Moses na dapat siya ang magiging o susunod na magiging Pharaoh. Pero hindi tinanggap ni Moses yun eh. Sa Hebrews 13, 12, 11 kasi, sinabi niya, 11, 24, 25, nung siya ay lumaki, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. So may mga pagpapala kay Moses na ayaw niya patungkol dito sa mga bagay nito. It's a passing pleasure lang yung kayamanan na yun. Mas gusto niya pa na yung ill treatment na nangyayari sa kanyang mga kababayan. So, nakaranas ng kahirapan si Moses, nakaranas ng pagpapala si Moses, pero ang nanalig sa kanya, ay mas maganda ng kasama ko ang mga Hebrew na katulad ko sa buhay ko bilang isang mananampalataya. Pero, ang makikita pa natin dito na kung saan, etong tatlong babaeng ito, mga kapatid, si Jochebed, si daughters of Pharaoh, si Miriam, naging influential sa pag-aalaga at pag-preserve kay Moses. Na, ano po ang nangyari kay Moses? Sa tamang panahon, siya ay naging pinuno ng Israel. Mga babae ang ginamit ng Panginoon para hubugin si Moses kasama ng kanyang mga nangyari sa kanyang buhay para ihanda sa mas mabigat na pagsubok sa buhay. So anong implication nito sa atin? Alam nyo mga nanay, mga kababaihan, baka hindi natin alam na yung inaalagaan natin ngayon ay gamitin ng Panginoon sa tamang panahon. Baka hindi natin alam yung pinapagalitan natin, yung dinidisiplina natin, no? Yung pinag-aaral natin, yung pinagtitiisan nating mga anak natin, baka sa tamang panahon, gamitin ng Panginoon para sa kanyang kalwalatian. So ano ang dapat nating gawin? Mga magulang, mga kababaihan, huwag tayong manghina sa pag-aalaga ng ating mga anak. Alam nyo, minsan dumarating yung oras na napapagod na kayo, mga nanay eh. May mga pagkakataon na nanghihina na kayo. Sumusurrender na kayo kasi parang walang nangyayari sa anak ninyo. Kahit na anong sabihin mo, gagawin uli. Pinalo mo na, pinakita mo na yung mali, bukas yan pa rin ang gagawin. Parang hindi sinasagot ng Panginoon yung panalangin mo. Parang napipikon ka na. May mga bata pa naman, pag nakikita ka napipikon, parang natutuwa sa loob yan. Sige, asarin ko nga. Hindi pa dumarating yung tingin yung 3. Isa pa lang yung naririnig ko. 1, 2. Hintayin ko na lang yung 3 para... Mga nanay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat ang Diyos ay soberano na gumagawa ayon sa kanyang nais, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Jochebed, sa gitna ng maraming hostility sa kanyang paligid, may threat, pero hindi nawalan ng pag-asa si Jochebed. Nagpatuloy siya, ginawa niya ang gawain bilang isang ina para sa kanyang anak. Huwag kayong manghina. Patuloy kayong manalangin. Patuloy kayong manalangin sa Panginoon para sa inyong mga anak. Dahil alam din ng Diyos yan kung ano ang inyong nasa puso. Kung ano malay mo, 10 years from now, 5 years from now, bigla na lang lumapit sa inyo, Mama,
naintindihan ko ng ebanghelyo. Mama, nakonbig ako sa kasalanan ko. Hindi ako makatulog kagabi. Hindi natin alam. Baka darating ang araw, yung anak mo mag-personal testimony rito. At ibabaptize. At magiging part ng iglesia. Hindi natin alam. Pero meron tayong Diyos na dapat pagtiwalaan. Na gumagawa ng lahat ng bagay. Mga anak, magpasalamat kayo dahil meron kayong nanay na malalapitan. At kahit hindi kayo magsalita, meron kayong nanay na alam ang pangangailangan ninyo. Alam niya kung ano ang paborito nyo. Alam niya kung gutom na kayo. Alam niya kung may problema kayo. Magaling ang nanay dyan eh. Tahimik lang yan, pero nakikiramdam yan at nag-o-observe sa kanyang mga anak. Hindi lang nagsasalita, pero pinagdadasal kayo gabi-gabi. Bihirang makahanap ng magulang, ng nanay, na pinagdadasal kayo. Kaya sa araw na to, kahit konting hug sa inyong ina, parang pakita ng pasasalamat. Mga bata, kailan nyo niyakap ang nanay nyo at nagsabi kayo ng thank you? Nilalabahan nila ang baro nyo, piniprepare nila ang pagkain nyo. Wala na silang time minsan sa kanilang mga sarili dahil sa inyo. Dahil sa pag-aalaga sa inyo. Minsan, gagamitin na lang nila yung pera para sa kanilang sarili, ibibigay pa sa inyo. Kailan kayo nagpasalamat sa mga nanay ninyo? Sana magpasalamat din kayo. Sana, hindi lang Mother's Day, kundi show your appreciation sa inyong mga nanay. Kahit na matanda na kayo, may asawa na kayo, kung may nanay kayo, magpasalamat kayo dahil sa kanilang paghihirap. Sa biyaya ng Diyos, nabuhay kayo, malakas kayo, may sarili na kayong pamilya, may trabaho na kayo, may sweldo na kayo. May isang pasasalamat para sa kanila. So brethren, hindi ko tinataas yung mga nanay. Ang lahat ng ito ay pagpapala ng Diyos na ibinigay sa mga nanay natin na kung saan ginamit sila para maging ganito tayo sa panahon ngayon. Salamat sa mga nanay. Kaya mga bata, pasalamat tayo at mga asawang lalaki. Para sa inyo naman to. No, hindi naman nanay, kundi bilang isang katuwang sa buhay. Sana ipakita nyo rin yung appreciation ninyo sa inyong mga asawa. Kasi sila'y naiiwanan sa bahay. Sila'y nagtatrabaho sa bahay. Ilang oras ba tayo magtrabaho sa opisina? I-compute natin yung oras ng mga nanay magtrabaho sa tahanan. Sino ang mas maraming trabaho? Bagaman wala silang sweldo, tayo na may sweldo. Wala silang sweldo. At hindi napapansin minsan. Nate-take for granted. Siguro, isang pamamaraan na rin na magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng asawang babae na katulad ni Jochebed na may pananampalataya sa Diyos at handang ibigay ang sarili para sa ikabubuti ng pangalan ng Diyos at ng kanyang pamilya. Sa mga kaibigan natin na hindi pa mananampalataya, isang pamilya naman ang pinag-uusapan natin eh. Pwede ka rin kasi maging part ng family ng Diyos kung ikaw ay lalapit sa Kanya sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Napakasarap magkaroon ng isang pamilya, lalong-lalo na kung ang pamilya na yan ay si Kristo, ang Ama ng pamilya na yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang mensaheng ito at sana magbigay ng kalakasan sa mga kababaihan at maging daan din na kung saan ay mas lalo pang mapatibay ang samahan ng isang pamilya sa kabutihan ninyo. Huwag po ninyong pabayaan ang mga pamilya rito na magkawatak-watak, magkaroon ng samaan ng loob sa ina, sa asawa, sa mga kalalakihan,
pangabata, kundi sana Lord, ay maging maayos ang pamilya rito at nang may takot sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.